Pakikita ko po kung paano po namin itinatravel yung harvester. Sana po ay tapusin mo po ang aking video. Hello po, magandang araw po muli sa inyong lahat. May dala po ako ngayong traktura. Ito pong traktura yung sinasakyan po ng harvester. Bago po ang lahat, shoutout po pala muna kay Isil Aguilar Tumagoy. Pasensya na po kung ngayon lang po kita na shoutout. Regards na lang po sa iyong family at ingat po kayo palagi. Ayan po yung hila ko. Ayan yung nilalagyan ng harvester. Sa mga hindi po pala nakakaalam, ito pong traktora ay ito po yung pang-araro. Pang-hand tractor din po ito. So ito po yung ginagamit namin pagka magpreparasyon po para magtanim ng palay. So nakasakay lang po dito. Hindi ka po mapuputikan masyado kasi nakasakay ka. Di tulad po sa hand tractor talagang mapuputikan yung paa mo. Pero dito po nagkakaroon din po ng putik dito, pero mga tiritilamsik lang. Ayan, kung marunong ka po mag-drive ng harvester, dapat matutunan mo rin pong mag-drive ng ganito kasi ito po yung naghihila ng trailer kung saan po sinasakay po yung harvester. So kaya dapat po ay matutunan mo rin. Pwede rin po itong iararo sa halimbawa po taniman po ng mais, ng mani, o kahit po anong araruhin basta lupa po siya. Ito po yung ginagamit namin pang araro. Susunduin ko na po yung susunduin ko na yung harvester. Pasensya na po pala kayo kung medyo malikot po yung video ko kasi wala po talagang tagahawak nung camera. Kaya pag ganito pong napalit ako ng gear o kaya na paliko kasi medyo mahaba po yung dala ko na hila-hila na sakaya ng harvester, kaya medyo nagagalaw po yung camera. Wala po kasing lagayan talaga, hindi po siya tulad ng sasakyan na may lagayan. Sabi nga po ni shoutout po muli kay Isil Aguilar Tumagoy na nagbibiro po siya na mag-a-apply ng tagahawak ng camera. Ngayon kung makikita mo po ang traktora at kung makasakay ka po dito, wala kasi talagang upuan ditong iba, pang-isahan lang pong tao ito. Parehas lang po ito ng harvester. Hindi po kasi safe na may katabi rito kasi lahat cambio po, may mga cambio po dito. Baka po magdaan ng hams, medyo gumalaw, matamaan mo po yung cambio. Kaya hindi po safe na baka po may mangyaring hindi maganda, magdulot po ng aksidente. Ang sisipag po ng tao dito, pagkatapos taniman ng palay, itataniman na ng pakwan. Ayan, pakwan na po ang itatanim dyan. Ayan, naisakay na po yung harvester. Ayan po, ganyan po yung itsura nyan. Yan po yung traktura. Tapos yan pong nasasakyan ng harvester. Yan po yung tinatawag na trailer. Yung likod naman po nyan, ito yung likod nyan. Yan po naakyat yung harvester. Yan po yung dinadaanan niya paakyat. Binababa lang po yung bakal na yan. Dapat siguraduhin po na nakalak po yung mga kambyo ng harvester para di mahulog. So ayan po yung pag-travel po ng harvester, kung saan nyo po dadalhin na location kung saan kayo mag-harvest. Dapat po may tao rin po sa harvester para hindi po makasabit ng mga kable ng kuryente. Kasi po mataas po talaga siya. Yan, kung napapansin nyo po, mas mataas pa po siya sa bus. Mataas po siyang masyado. Tapos ingatan din po sa mga puno kasi pag sumabit po yung bubong ng harvester baka mahulog or masira. Kung dadaan naman po kayo ng sentro na ganito po yung dala nyo, may mga oras po na bawal po pumasok sa sentro bayan yung ganito kasi sa traffic. Kaya mahalaga po na alamin nyo ang oras na pwede po kayong pumasok sa sentro. Mahirap din po pati ito sa matraffic at kahit na-apply ka na po ng premium, medyo nadaos-dos pa rin po siya kasi sa sobra pong bigat. Ayan, andito na po kami sa aming pag-harvesteran. Yan po yung malawak po na yan yung aanihan namin. Ngayon po ay nagpahinga po muna kami kasi grabe po ang init.
Hinihintay po namin yung kumuha ng tubig na inumin at dadalhin po namin sa gitna. Kasi malayo na po ito sa gitna. Ito pa lang po yung aming naanihan. Pupunta na po kami doon sa hanggang dulo po ito, doon po sa dulo. Yan, medyo marami pa po yan. Ang init po ngayon dito sa amin. Ang oras po niyan ay 1:00 po yan, 1:15 ng hapon.